ang armed forces, katulad ng ating mga mamamayan, alam nila ang nangyayari, naapektuhan sila sa mga pangyayaring nangyayari ngayon. Kaya yung sinasabi mo na, yung sinabi ni Marcos, tingin ko, anong take everything from us? They took everything from Took us. everything from us. Ninakaw ng tatay niya yan. Nakaw na dapat isoli sa bayan yan. Ang masamang nangyari sa nadidinig natin, at ako naniniwala sa mga naisisiwalat ngayon. Sa halip na magsoli, ay nagdagdag pa sa pagdanakaw. Yan ay napakasakit at talagang sorry na lang ang si Ferdinand Marcos Sr. Binigyan ng taong bayan ang kanyang pamilya ng pagkakataon, napakalaki at napakagandang pagkakataon para linisin ang pangalan ng kanilang pamilya. Eh anong ginawa? Can you imagine? Tanggap ng buong Pilipinas at marami sa mundo na ang pinakakorap na gobyerno na nararanasan ng Pilipinas ay itong gobyerno ngayon. Paano bababawi ang dangal ng kanilang pamilya? Tingin niyo po ba, yung sa inyong forecast lang, no? Kasi marami nagsasabi na hanggat hindi daw bumababa o walang pagbabago, hindi daw hihinto ang rally na ito, bagkos paparami. Kasi yesterday umabot tayo, almost higit kumulang 700,000. Oo. Ano yung forecast po ninyo? Yung nakikita nyo sa isinasigawan natin mga rallies? Nadinig ko din yan kasi alam mo, last Sunday, umattend ako sa service ng Iglesia ni Cristo kasi inimbitahan ako. Kasi sabi nila, yung service last Sunday, ipapaliwanag ang biblical basis ng pag-rally nila. Umattend ako, nakinig ako. Ang ganda ng quotations from different sources sa loob ng Bible na ipakita nila yan. Kaya yan ang basis ng kanilang. Ang nakita ko lang doon, yung mga readings is all about leadership. About yung mga namumuno. Ano ang mga klase ng namumuno na dapat tanggalin. Yun nakikita ko yun eh. Underlying sa mga binabasa yun yan. Kaya kahit hindi magsigawan ng Marcos resign, alam mo, hindi naman tanga ang mga taong bayan natin. Di ba? Mauunawaan nila yung basis and premise kung bakit nagkakaroon ng kanyang malawakang rally. Eh yan, naniniwala ako na pag sinabi ng Iglesia ni Cristo na hindi sila titigil, hindi talaga titigil yan. At saka, ayun, kung ano na yung mga indibento, baka may nagbigay ng pera, may mga nangako, ganyan. Pero hindi, ang importante dyan, alam mo, sa nakikita kong yung nagtitrigger ng people power, napakalaking elemento yung ginagawa ng Iglesia sa kasalukuyan. Maring hindi nila matapos. Pero magtitrigger yan ng sunod-sunod pa na mga activity. Kunyari, sa November 30, nagpaplano naman yung nag-rally noong September 21. Ako, naniniwala naman ako na mas malaki yan sa November 30, mas malaki yan. At so on. No? Maliit, malaki, it doesn't matter. Ang importante, meron. Kaya ang taong bayan naman, kahit anong propaganda pa ang gamitin, dumadating yung puntos na nabuo na ang paniniwala mo eh. Ang taong bayan, buo na ang paniniwala na napakalaki ng korupsyon na nangyari sa gobyerno natin. Ang pinakamalaking korupsyon na naganap sa Pilipinas ay itong sa administrasyon na ito. Sabi yan ni Marcoleta, ni former Senator Drilon, di ba? Si Senator Drilon talagang alam niya ang politika. Nasabi niya, pambihira ito, iba na to. Sobra na. Iyan, pinaniniwalaan lahat ng taong bayan niya. Sek, para sa aking huling katanungan na lang, Sek. Ano ang tingin nyo na dapat na response ng ating Pangulo? Di ba nakikita mo, yung bayan mo, ganito na ang nangyayari. At least makapagsalita man lang. What do you think should be the response of the President of the current situation now, especially on the ongoing rallies? Ang tingin ko na dapat niya gawin, hindi niya gagawin sa tingin ko. Unang-una, sa halip na pag-aralan niya kung ano ang ginawa ng kanyang ama para mapigil ang pagbabago sa Pilipinas noong panahon niya, dapat ngayon, simulan niya, humingi siya ng tawad sa taong bayan. Na alam naman ng lahat na medyo malaking pagnanakaw ang nangyari noong panahon ng kanyang ama.
Alam mo, yung yaman na yan, laging sinasabi tuwing eleksyon na may Marcos, hindi isusuli. Dadalhin sa sambayanan para gumanda ang bayan. Oh, may nakita ka na bang isinuli ng mga Marcos? Yun ang PCGG hanggang ngayon eh. Naghihirap pa rin, hindi pa rin makita ang lahat kung nasaan ang itinagong yaman. Ay tapos ngayon may itinatagong bago. Oh. Ay sabi ko sana, magsimula. Ay, tayong mga Pilipino, mapagpatawad tayo eh. Yeah. So, Opo. umubigay na paumanin na tawad sa simula. Oo. Secretary, huli na lang. Kasi naalala ko yung panayam ni President Marcos Jr. sa isang Australian journalist. Kung naalala mo yung tumawa Yes, siya, tapos why are you laughing? So may sagot siya doon. Pero kabilang po sa kanyang pahayag doon na naramdaman po ng marami is when he said that they took everything from us. So from that point of view ng presidente, dahil sa kanilang past experience, alam natin masaklap dahil pinatalsik ama niya, tapos nawala yung kayamanan niya. So ang akala ng mga Pilipino na babawiin nila yung pangalan nila. Pero ang nangyari ngayon, naniniwala ka bang babawiin pala yung ginawa nila, ang ginawa ng gobyerno, ng taong bayan sa kanila nung nawala po ang kayamanan nila. Sa tingin mo, meron pong hinanakit, meron pong ganon na paghihiganti ang presidente natin ngayon? Alam ko ayaw ko ngayon pero nung simula siya maging Pangulo, alam ko malaki ang tampo niya sa Armed Forces. Kasi isang Armed Forces sa nakita niya parang nagpalaya sa kanila. Di ba? Kaya may tampo yan. Kaya kung titignan mo din naman, bagamat nakikita natin ang Chief of Staff na panay na nagsasabi, follow the Constitution, etc., etc. Alam mo, ang Armed Forces, katulad ng ating mga mamamayan, alam nila ang nangyayari, naapektuhan sila sa mga pangyayaring nangyayari ngayon. Kaya yung sinasabi mo na, yung sinabi ni Marcos, tingin ko, anong take everything from us? They took everything from Took us. everything from us. Ninakaw ng tatay niya yan. Nakaw na dapat isoli sa bayan yan. Ang masamang nangyari sa nadidinig natin, at ako naniniwala sa mga naisisiwalat ngayon. Sa halip na magsoli, ay nagdagdag pa sa pagdanakaw. Yan ay napakasakit at talagang sorry na lang ang si Ferdinand Marcos Sr. Binigyan ng taong bayan ang kanyang pamilya ng pagkakataon, napakalaki at napakagandang pagkakataon para linisin ang pangalan ng kanilang pamilya. Eh anong ginawa? Can you imagine? Tanggap ng buong Pilipinas at marami sa mundo na ang pinakakorap na gobyerno na nararanasan ng Pilipinas ay itong gobyerno ngayon. Paano bababawi ang dangal ng kanilang pamilya? Yun po. Siguro, Secretary, ang inyong huling mensahe, paalala sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga nakikiisa ngayon sa 3-day anti-corruption rally. Masasabi ko lang sa mga kababayan natin, huwag tayong matakot o panghinaan ng loob. Marami ngayon na nagnanais na samantalahin ang damdamin ng sambayanan at sakyan ng people power para makabalik din sila o makapunta sa kapangyarihan. Huwag natin masyadong intindihin ang mga yan. Ang importante, yung sinasabing kailangan magkasundo-sundo ang lahat, hindi totoo yan. Pwedeng magtagumpay ang people power kapag ang mga nagkakaisang diwa ay nagsama-sama. Yun ang importante, yung mga nagkakaisang diwa, magkaroon talaga ng tunay na pagsasama. At pangalawa, linawin natin ng gusto. Saan patungo ang people power? Intindihin natin ang ating mga importanteng gagawin. Yung grupo o pagkakaisa na magbibigay sa inyo ng maliwanag na direksyon kung ano ang gagawin natin matapos ang people power, doon tayo sumama.